sa likway, na magbalik-balik yun ang iyan mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, Isang negosyante ang mas pinili pa ang demonyo para sa paglago sa kanyang negosyo. in the name of Jesus, go depart right now, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ, and never return. At ayaw talaga niyang mag-renounce dahil ang kanyang mga kaibigang mga engkanto ay nakatulong daw sa paglago ng kanyang negosyo. Itong aktual na videong ito, mga kapatid, ay katunayan na nandito tayo sa tinatawag na espiritual na digmaan. Marami man ang hindi naniniwala kaugnay sa digmaang ito. Pero maniniwala ka man o hindi, walang sino man sa atin ang makatatakas sa digmaang ito. Tandaan natin, ang unang tuntunin sa anumang digmaan ay dapat makilala mo ang iyong kalaban. Paano ka makipagdigma sa kalaban na hindi mo kilala? Ang malubha pa, paano ka makakaligtas sa digmaan kung ikaw mismo di mo alam na nandito tayo sa digmaan at nanganganib tayo sa ganitong uring ng labanan. Alam niyo, mga kapatid, ang ating mga kalaban, ang mga demonyo, kasama na ang kanyang mga sundalo na mga masasamang espiritu ay nakipagdigma sa atin, hindi lamang sa ating paligid, kundi kahit mismo sa loob sa ating sarili. Para i-control ang ating isipan, ang ating galaw, ang ating damdamin, at higit sa lahat, ang ating walang hanggang papatunguhan. May mga taong nagsasabi na hindi daw totoo itong digmaang ito. Pero kahit ang ating mundo ay binulag ng ating kalaban. Kaya nakapagtataka na mas pinili pa matapos dilapastangan niya ang Diyos. Grabe. Pinili pa niya ang demonyo. Kaya nang tinanong, handa ka bang i-renounce ang demonyo at ang mga gawa nito at yung anting-anting mo? Ayaw talaga niya, oh. Hindi ka mo liyan. Kung dili ka mo iwan, dili ka mo sa likway, na magbalik-balik yun ang iyan mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, Napakalakas niya. Dinala siya dahil nagwawala at hindi nakikilala, pati na yung in kalibin the niya. name of Jesus, go depart right now, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ, and never return. Matapos siyang nagsuka, bumalik naman sa katinuan. Di na alam niya kung bakit nga nakapunta siya sa office, tinitingnan niya yung paligid. At bakit basang-basa siya sa holy water, di niya alam. Nagtaka siya kung bakit nakarating siya sa simbahan. Kasama ang kaniyang live-in partner. So, matagal-tagal talaga ito na process. Pinainom ko siya ng holy and exorcise oil. Mainit daw. Ibig sabihin, may nagtatago pa sa kaniyang katawan.
Pero nang tinanong siya, handa mo bang i-surrender ang mga anting-anting mo? Di daw. Kaya umiyak ang kanyang misis. Gusto ng kanyang live-in partner na i-surrender na. Ang ganitong kaso ay nangangailangan na talaga ng solemn exorcism. Hindi ito madala sa deliverance, mga kapatid. Ayaw niyang isuko ang mga anting-anting niya. Ayaw niyang mag-renounce. So itong pangyayaring ito ay maituring sana na actual grace para sa kanyang buhay. Bakit? Kung pinili mo na ang demonyo, ay di ka basta-bastang gagalawin ito. Bakit? Dahil para sa demonyo, may time naman ako pagkatapos sa mundong ito. Pero ba't nangyari sa kanyang buhay ang ganito? Dahil malaking posibilidad na pinahintulutan ito ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay para matulungan siya na matingnan yung mga pintuan sa kanyang buhay na nabuksan. Live-in, hindi nagsisimba, busy sa negosyo, may mga anting-anting, open and third eye. Kaya sa mga ganitong klase, kailangan na talaga ang solemn exorcism sa exorcist na ito, na mag-handle. Dahil di basta-basta na ito, no? Kung bagay sa sakit pa, parang kanser. Pero ayaw talaga niyang i-renounce ang kanyang anting-anting. Wala tayong magawa diyan kung ayaw niyang mag-renounce. Bakit? Tandaan natin, noong si Judas ay naposes, nasa Juan Kapitulo 13, versikulo 27, magtanong siguro kayo, bakit di pinalayas ng Panginoon ang demonyo na pumasok sa katawan ni Judas? Dahil mas pinili ni Judas ang demonyo. Ito din, kahit ramdam na ramdam niya na inaatake siya, pero mas pinili niya. Ayaw niya talaga, Ayaw niyang isurrender. Yung ibang mga anting-anting nabasag ko na. Pero yung ibang mga anting-anting kinuha niya, hinalik-halikan pa niya. Hinalik-halikan pa niya. Bakit? Nakatulong daw umano yon para lumago ang kanyang negosyo. Pero, yun ang lakas talaga niya, Yung mga borders nila kasama niya, dahil nagwala siya. So kaya, ang process kasi dito, bigyan ng curse, confession, adoration, rosary, sacramentals, pero mamumuhay sa kabanalan. Live-in, so therefore, kailangan na mag-guide sila para yayakap sa sakramento sa kasal. Ang problema, ayaw niyang bitiwan yung mga anting-anting. Kaya wala tayong magawa. No? Para bang ginawa nilang washing machine lang ang ministry ng simbahan sa pamamagitan sa paglapit dahil inaatake. Pero nang pagbigyan na ng mga dapat sundin na mga alituntunin sa buhay, ayaw na. Wala tayong magawa. Sariling pagpili yan. So, real talaga ang digmaang espiritual, mga kapatid. En nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, I rebuke, repudiate, bind and cast out all evil spirits now from us, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ.
Let's turn it on. In the name of Jesus of Nazareth, praise tremendous power as God. And praise His powerful and salvific name. All you holy doctors, pray for us. Saint Anthony, pray for us. Saint Benedict, pray for us. Saint Dominic, pray for us. Saint Francis, pray for us. All you holy priests and Levites, pray for us. So, may mga naniniwala na hindi totoo itong digmaang ito. Pero, paano ipaliwanag na sa pamamagitan ng prayer, halimbawa, may aversion of sacramentals, mainit sa kanya ang holy and exorcised oil, ang holy water. Pero sa pamamagitan ng panalangin, nagbalik normal siya. Pwede ba ang psychological sa panalangin lang magbalik normal? Balikan muna natin itong pangyayaring ito. Hindi ka mo diyan. Kung dili ka mo iwan, dili ka mo sa likway, magbalik-balik yun ang iyan mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Malakas In the talaga name siya. of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as Nagwala, God, di niya kilala and through His kahit most ang powerful and kanyang salvific kalibin. name. Di niya kilala. Wala sa kanyang sarili. Mainit ang holy water, mainit ang cross, mainit. In Kinuha ko the naman yung name of busis sa pag Jesus, Lord, sisigaw niya. right now, Mainit ang uwin. and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ, and never return. Pagkatapos magsuka, ito na, nagbalik normal. Ito ba may turing psychological lang? Nasa pamamagitan ng dasal ng simbahan, prayer of deliverance ito, hindi ito exorcism ha. Nagbalik normal. Nagtaka siya kung bakit nandun siya at pinapaligiran siya sa mga ilang borders kasama ang kanyang kalivin. Nagtaka talaga siya. Kaya inainom ko ba siya? Hindi ibig sabihin dahil nagnormal na, mainit pa para sa kanya. Hindi ibig sabihin dahil nagnormal na, umalis na. Dahil ang pintuan sa ating buhay na pwedeng daanan ng mga mortal natin na kalaban ay ang tinatawag na stop, sins, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. Normal na, kilala na niya ang mga taong nasa paligid. Ang kanyang live-in partner, kilala na niya. Pero ayaw talaga niya na i-renounce ang kanyang mga anting-anting, ang kanyang mga libreto. Umiyak ang kanyang misis. Sabi ng kanyang misis, di mo na ako nakilala sa unang pagkakataon. Sinuntok mo ako. Sa matagal nating pagsasama, ngayon lang ito nangyari. Dahil di mo na ako kilala. Pero para sa kanya, nakatulong daw umano ang gabay niyang mga espiritu at ang mga anting-anting sa kaniyang negosyo. Kayo, sa mga ganitong pangyayari, mas piliin ba ninyo ang mga masasamang espiritu para lang sa paglago sa negosyo? Mateo Kapitulo 4, versikulo 9. Ayon sa ating kalaban, sabi niya sa ating Panginoon, nung nangyari ang temptasyon sa ating Panginoon, I will give all this to you if you will bow down and worship me. So kaya, delikado pala
na ang pagpili sa tulad sa mga ganito ay isang uri na sa pagsimba ng demonyo. Kaya mag-ingat talaga mga mahal na kapatid. At bakit marami ito? Dahil ayon kay Father Jose Francisco Sequeira, Chief Exorcist sa Archdiocese of Manila, how we Filipinos are very much into the occult, okay? Sa occultismo. When you come into the land the Lord your God is giving you, you must not learn to imitate the practices of the pagan nations. Okay? Mga pagano, mga bayan. No one shall be found among you who makes a son or daughter pass through fire, nag-aalay ng dugo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga anito, or who practices divination, yan yung magtatawas. Or is a soothsayer, ano ba yan? That is a manghuhula. Or is an ogre, yan yung mangkukulam. Or a sorcerer, yan yung mga mananambal. Or one who casts spells, mambabarang. Or who consults ghosts or spirits, yan yung mga espiritista. Whoever does these things is abhorrent to the Lord. And it is because of such abhorrent practices that the Lord your God is driving them out before you. But how many Catholics ay pupunta sa mga taong ganito? No? Even though Katoliko na tayo, kapag tayo sa probinsya madalas, pag nagkasakit yung isang bata, agad-agad tinatakbo sa albularyo. I remember, I had a case of dalawang cases. No? Ng 3 taon lamang na gulang, possessed na. Possessed na, 3 taong gulang. Nagtanong yung isang pare, Father, bakit na-possess ka agad yung batang-bata? Imagine mo, the child was just baptized a few years back. Kasi nung nagkasakit yung bata, agad-agad, takbo sa albularyo. Tapos gumaling, so may kumapit ang spirito, pabalik-balik. Imbes na they use prayers, the sacramentals, yung ating mga sakramento. Okay po, pabalik-balik, so na-possess. Siguro sa isang buwan, 30 times. Almost every day pupunta sa albularyo siguro, mga ganyan. Okay? That's why we have to be very careful that we keep away from occult practitioners. Kasi kapag babalik-balik ka dyan, unti-unti bubukas yung third eye mo. Later on, makakita ka ng mga spirito. And later on, yung mga mangkukulam, sasabihin niya, Oy, may power ka, pwede kang sumama sa amin. Okay? Because yung mga mangkukulam at those who are into witchcraft or sorcery can detect sinong mga tao na may nakakapit na spirito. Okay? That's why be very careful, okay? Another thing is sin. Okay? Bakit napakaraming tao ngayon ay maraming kumakapit na spirito sa kanila? It's because para sa kanila, yung kasalanan ay hindi na kasalanan. We are desensitized to sin. Kung sinabi ng simbahan, kasalanan yan, pero hindi naman kasalanan, lahat naman gumagawa niyan. Or, I don't believe it's a sin because, it's natural. And the sad thing is that, kahit ano pang sabihin mo, sa mata ng Diyos, ito'y isang kasalanan pa. Ito'y isang kasalanan. So kapag ikaw namatay, you cannot tell the Lord, Lord, hindi naman kasalanan yung ginawa ko. Because God is the lawgiver. Alam niya ano ang tunay na kasalanan at ano ang hindi kasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng maging sariling batayan kung ano bang tama, mali, anong totoo at hindi. We have to be guided by the church. We have to be guided by the Lord. Kaya nakakulungkot is that many people are desensitized to sin. Kaya sinasabi ko sa tao, don't take sin for granted. Why? Gusto mo makita anong epekto ng sin sa isang nilalang ng Diyos? Look at the devil. Look at a demon. And you will see, yan yung bunga ng kasalanan sa isang nilalang ng Diyos. And imagine mo, an angel is the most beautiful spirit. It is a pure spirit. Okay? Higher than, mas mataas pa sa tao yan. But because of sin, sabi nga, pag nakita mo ang isang demonyo, ang tunay na anyo yan, you will die out of fear. Okay? You will die out of fright. Okay? Sabi ni Saint Bridget of Sweden. And another point is a priest is a shepherd who teaches and guides the flock to fight. Okay?
Okay? How to use the sacramentals. My dear defenders, it is important that you know how to defend yourselves using the sacramentals. Marami ka na kami mga cases. Okay? Halimbawa, Father, yung maraming, usually yung mga demonyo, usually kumakapit yan sa, halimbawa sa loob ng isang bahay, usually sa mga banyo yan, sa toilet area. Father, palagi ang baho dyan. Kahit pag nilinis na namin yan, palagi mabaho. So I said, put salt, exercise salt doon, with some prayers of liberation, and tignan nyo, ano mangyayari. So ang dami na gumawa niyan, nagugulat sila, bilang nawawala yung amoy. O nawawala na ang kasi yung iba, pag naliligo sila, parang may nakatingin sa kanila. Okay? Because demons usually attach to, in the house, usually the corners of the house, usually sa mga bodega, usually sa mga toilet areas, doon sila madalas kumakapit. So, use sacramentals there, like holy water, exercise salt, exercise oil. Yung oil, yung langis, dapat it is pure olive oil at may blessing ng pare. You use it on the four corners of the room. Okay? Lord, bless this room. Protect us. Drive away all evil spirits. Dapat may kasamang dasal para mas mabisa because faith strengthens the sacramentals. Okay, so like exercise oil. Okay? At kapag halimbawa, yung anak niyo pumunta sa bundok tapos mukhang na-engkanto, nagkaroon ng rashes, use exercise oil. Huwag niyo dalhin sa albularyo yan. Use exercise oil and Lord, deliver my child. Heal my child. Okay? Because na-atake siya ng isang demonyo. Okay? Or before this, halimbawa yung anak niyo, medyo, especially mga bata, medyo psychic yan, nakita yan, madaling makita ng mga spirito yan. Before the child sleeps, use exercise oil. Lord, bless and protect my child. Okay? Allow him to sleep well. Especially yung mga demonyo, magaling maggising yan ng 3 a.m. in the morning. Okay? Kasi umiikot sila ng gabi. Okay? Umiikot yan. Okay? Especially kapag maraming kayong malalaking puno sa labas ng inyong bahay, doon usually sila nananahan. At sa gabi, pumapasok yan. Kaya nga make sure, when you have your house blessed, have also yung mga puno ninyo na malalaki dyan, blessed. And put a Saint Benedict's medal. Itong medalya na ito, yung Saint Benedict's medal, is the only medal with an exorcism prayer. It is a medal against evil spirits. Lagay nyo sa mga puno na yan after the blessing ng pare. And put, maganda nga, once in a while, you put exercise salt around the perimeters of your house. Okay? Para kapag yung mga demonyo sa labas, okay, sa mga puno dyan, may balak silang pumasok, masusunog sila, hindi sila makakapasok. So, ang gagawin nila, sila na lang ay tatalon sa kapitbahay ninyo. Okay? Di mas masaya, di ba? At least, magbabagong buhay rin sila. Yeah? Okay. Also, have a devotion to Mama Mary. Very important ito. Because the number one enemy of the devil is Our Lady. Because God, sabi nga ng mga santo, in the final days, how will God defeat the devil? God will use the most humble instrument to defeat the most proud creature. Sino bang who is more humble than Our Lady? At sino mas mayabang pa sa demonyo, di ba? Kay Satanas, he's the most proud creature. So God will use Mama Mary to step on the head of Satan. That's why be very close to Mama Mary. Always call. Minsan kapag halimbawa, parang ayaw umalis yung demonyo during an exorcism session, parang ayaw umalis. We just go in one corner, we pray to Mama Mary with humility. Biglang later on, pagtingin namin sa possess, liberated na. Okay? We just make a humble prayer to Our Lady. So, Mama Mary, have a devotion to her because ang ating mahal na ina, nirespeto rin niya ang ating kalayaan. Kapag wala tayong devotion sa kanya, limitado ang kanyang pwedeng gawin sa ating buhay. We have to give her permission. Also, the angels, especially Saint Michael, di ba? He is the angel of
who defeated Lucifer. Okay? Sabi ni Lucifer, I will be like God. Sabi ni San Miguel, ang pangalan niya, ibig sabihin, who is like God? Sabi niya, who is like God? And he was the one who defeated Satan, who was Lucifer. Lucifer dati ang pangalan ni Satanas, no? Light bearer. At tinapon siya sa lupa, sa impyerno. Saint Raphael, the angel of healing. Kapag may sakit kayo, have a devotion to Saint Raphael. He is the angel para sa mga may sakit. If you are missionaries, Saint Gabriel, the angel of evangelization, who delivers the good news, yung ebanghelyo. Have a devotion to Saint Gabriel. Okay? So remember, also your guardian angels, lahat tayo dito may guardian angel. Binibigay sa atin at the moment of, kailan binibigay sa atin yung guardian angel natin? Oh, kailan? The moment of? No, not baptism. No, not birth. Conception. That's why nga kapag inabort yung isang bata, that the angel, the guardian angel cries out to God for justice. Kaya na doon pa lang sa conception, there is already a guardian angel na kumakalinga sa kaluluwa ng batang yan. And the guardian angel, hindi siya umaalis hanggang ikaw ay nakapasok sa langit. Kung ikaw ay bumagsak sa purgatorio, your guardian angel will be there with you. He will be interceding, praying for you, consoling you, supporting you. He will be your best friend sa purgatorio. Yung kanyang misyon ay nagtatapos lamang kapag ikaw ay pumasok sa langit. So have a devotion to the guardian angel. Have a devotion to the guardian angel. I remember like Saint Michael, no? We were, nagkikipaglaban na kami sa isang demoniac. No? Before I could still, ngayon nakaka-body aches na ako kasi I'm already 50 years old. Okay? When I started the ministry, I was just in my 30s. So kayang-kaya ko pa makipag-jiu-jitsu, no? Sa mga demoniacs. Okay? Ngayon, hindi na. Minsan, ilang araw, no? Hindi na ako makagalaw. Okay? But, okay, I remember, okay, there was one time talagang lakas ng demonyo talaga. Something it takes 5 or 6 people. Ng isang araw nga, I was just holding the arm. Napulikat na ako dito. Okay? Tapos hindi ako makahinga. Sabi ko, nako, I have to exercise more. Okay? Pero isang kamay lang na babaeng hawak ko. Yung isang kamay din. Okay? Pero napakalakas. Pero there was this case nga na ayaw talagang umalis. So sinabi ko, I prayed to Saint Michael with my mind. Okay? Inisip ko lang. Sabi ko, San Miguel, no? Napakahirap na nito. Hindi na namin kaya. We have reached the end of our strength. Please intercede for us. I was praying with my mind lang nung mamakaawan ako sa San Miguel. At bilang sabi ng demonyo, umalis na tayo dito. Dito dumating si San Miguel. Nandito na si San Miguel. Sumigaw yung demonyo. Bilang umalis yung demonyo, sabi ko, talagang Saint Michael really answers. Okay? When we prayed to him, at nagulat ako kasi napakabilis. Napakabilis. I was just praying. The next second, sabi ng demonyo, through the bibig ng demoniac, sabi niya, nandito na si San Miguel, umalis na tayo dito. At umalis sila, na-liberate yung tao. Sabi ko, galing so that is something that we have to realize that the devil's number one enemy in heaven is also here. Di ba? Mga anghel na lumaban sa mga demonyo na sa langit at nagwagi, okay? Sila yung nagtagumpay, they are now fighting on this earth. They are still with us. But we should call upon them. Okay? We should call upon them. And bakit dapat di tayo natatakot sa mga demonyo? Bakit? Because how many of the angels nagrebelde? Ilan sa mga anghel ang nagrebelde? 1/3. Ilang ang mga anghel na naging tapat? 2/3. Di ba mas marami ang mga mababait at mga tapat na anghel? And not only that, the weakest angel, we can say, no, yung pinakamahinang anghel sa langit, ay mas malakas kay Satanas. Why? Because the good angel has grace. May grasya siya sa kanyang kaluluwa.
Ibig sabihin, he has the power of God. Ang demonyo, meron siyang preternatural power. May lakas, may kapangyarihan siya. Yes, pure spirit siya. Purong spirito. But, pagkalaban niya ang Diyos, talo palagi siya. Si Father Jose Francisco Sequeira, sa isinagawang convention namin yon sa CFD, mga kapatid, no? Na real ang digmaang espiritual, maniniwala ka man o hindi, protected tayo bilang mga Kristiyano kung nandito tayo itong tatlong pangangailangan sa ating buhay. Tamang pananampalataya. Kaya yung siktang tatag lamang ng tao, hindi yun tamang pananampalataya. Ang layunin lang niyan ay ikay tanggalin galing sa tunay na pananampalataya at dalhin sa kanilang sikta na tatag lamang ng tao. 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. At tamang pananampalataya, proper faith, proper disposition of morality. Hindi tayo immoral, no? An state of grace, walang mortal na kasalanan. Real ang digmaan. At ang digmaang ito hanggang sa huling hininga natin. Kaya nga, sa Rosary, sinambit natin, pray for us sinners, now and the hour of our death. Sa pagpakita ng ating Panginoon Jesucristo, private revelation kay Saint Faustina of Kowalska, ang apostol ng Divine Mercy, sabi ng ating Panginoong Hesus, fight like a soldier so that I can reward you. Don't be afraid because you are not alone. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ito niyo lingkod, Brad Wendell Talibong.